O, 2 araw ako hindi nakapag-upload ng mini vlog ko mga mare, kaya tapusin niyo to hanggang dulo, anak syota. Chares. Kahapon ko pa nga to inedit mga mare, hindi ko lang nilagay ng voice over dahil medyo masama nga yung pakiramdam ko dahil meron nga akong period ngayon, Diyos ko. Kasi meron akong period mga mare, masama nga yung pakiramdam ko, sumasakit yung puson ko, yung ulo ko, tapos nangihina ako, ayokong kumilos-kilos. Pero dahil nanay tayo at kailangan nga natin magluto, kailangan ko na talagang tumayo ng kama, naksyuta. Nanay ka na talaga, no? Kahit gustong-gusto mo pang matulog, gusto mo pang magpahinga, wala ka talagang choice kundi kikilos at kikilos ka pa rin sa bahay dahil wala kayong katulong, anak baka. Kaya naman napapaisip ako mga mare kung bakit yung mga mayayaman, yung mga artista, kumukuha sila ng mga yaya nila na mag-aalaga sa mga anak nila dahil loko. Yung pagiging nanay pala talaga, sobrang nakakapagod na. Malapit na rin naman talaga akong yumaman mga mare, pera na lang talaga yung kulang, anak syota. Chares. Pero alam ko naman din sa sarili ko mga mare na darating din yung araw na kahit bigyan mo ako ng 2,000 hindi ko tatanggapin dahil mayaman na ako. Pero dahil hindi pa ako mayaman, isend mo na lang sa GCash ko. Ito yung number ko, 096135. Charot. Kadaldal ko rogo, nainip na yung anak ko dahil nagmamadali na talaga akong magluto. Mag-aalas 11 na kasi, hindi pa siya kumakain. 11:30 nga nung umaga yung pasok niya mga mare, pero alas 11 na, Diyos ko, nirarush ko tuloy itong gulay na niluluto ko dahil ayoko namang kumain siya ng pritong manok lang nang hindi siya kumakain ng gulay. Ayoko rin kasi na pinapakain sila ng mga processed food, mga chichirya mga mare, kaya nga as much as possible, puro gulay lang talaga yung kinakain namin or gulay lang talaga yung niluluto ko most of the time. Most of the time. Totoo niyan mga mare. 1 month na lang kasi uuwi na si mister. Pag nga umuwi yun, gusto nun araw-araw naggugulay kami dahil masiselan nga tong mga anak ko. Kaya naman ngayon pa lang mga mare, pinapractice ko na silang kumain ng gulay dahil pagdating ng papa nila, wala talaga silang choice kundi kumain ng gulay araw-araw, anak syota. Grabe, parang kailan lang nung nagtatrabaho ako bilang waitress sa Korean restaurant sa Makati mga mare. Nung nakilala ko nga si mister, ngayon, Diyos ko, ang lalaki na ng anak ko na parang mga kapatid ko lang. May maganda rin palang naidudulot yung maagang pag-aasawa dahil ilang taon pa lang ako pero yung mga dalagat binata na yung mga anak ko. Kaya na rin yung naitutulong nila sa bahay mga mare dahil kapag nga pagod ako sa work sila na nga yung kumikilos, nagwawalis, ganyan naguhugas ng plato, minsan nagliligpit ng higaan na hindi ko na kailangan talagang kumilos-kilos ng bonggam-bongga. Hindi ko na rin sila kailangang ihatid mga mare dahil kaya naman na nilang pumasok ng mag-isa nila. Kaya naman ako nagpapahinga na lang after nga nilang pumasok dahil pumapasok pa ako ng mga alas 9 or alas 10 nga ng gabi. Ganun. Kung umabot ka nga hanggang sa dulo ng video na ito mga mare, wag mo kalimutan mag-like, share, and follow. Salamat sa panonood!